What if maglaban ang Ultra Ego ni Vegeta, Ultra Instinct ni Goku, Berserker Broly at Beast Gohan ni Gohan? Ano kaya ang maaring mangyari? Hello guys, Ugok Anime PH nga pala. Ngayon nga ay pag-uusapan natin ang Chapter 1 ng Dragon Ball The Pride of the Beast. Isa nga ito sa magandang series na aking nabasa, ito na nga muna ang gagawan natin ng review habang ongoing pa ang Dragon Ball Kakome. Pero gagawan ko din ang Dragon Ball Super ng review hanggang sa latest chapter nito. Pero bago ako magsimula ay mag-follow na kayo sa ating Facebook page, nasa baba lang ang link. At syempre mag-subscribe na din kayo sa ating YouTube channel para lagi kayong updated sa mga video natin about Dragon Ball content. Ngayon nga ay magsimula na tayo. Nagsimula nga ang unang panel sa scene kung saan ay nasa planetang Beerus nga dito sila Vegeta, Goku at Broly. Sa mga oras na ito ay nagpapalabas nga dito sila Vegeta, Goku at Broly ng malakas na chi, habang si Broly naman dito ay kasalukuyan gamit ang Berserker form nito. At sa mga oras na ito ay nakahanda na nga din itong sila Goku at Vegeta. Salita nga dito si Vegeta at sinabi nito na si Bulma nga daw ay tatawag mamaya para sa isang emergency, kaya ngayon nga daw ay wala daw siyang interest na lumaban sa isang halimaw na hindi nga daw maalam mag-isip bago ito makipaglaban. Dito nga ay bumalik na nga sa normal form itong si Vegeta at sinabi nito kay Goku na gawin na nga daw nito ang mga gusto niyang gawin basta bilasan lang daw nito. Dahil nga dito ay nagtaka nga si Goku at nagsimula na nga itong mag-focus sa gagawin nilang sparring ni Broly. Sa mga oras na ito ay sobrang lakas na chi nga ang kasalukuyan pinapalabas dito ni Broly. Si Goku naman dito ay nakatayo lang habang pinapanood ang ginagawa dito ni Broly. Salita nga ito at sinabi nito kay Broly na kumalma nga lang daw. At wala pang ilang segundo ay umatake na nga agad dito si Goku at rekta nga itong tumama kay Broly dahilan kaya nga ito ay tumalsik. Tinundan pa nga ni Goku ang atake niya habang si Broly naman ay nakahanda na nga din sa mga oras na ito. Dito nga ay umatake na nga ang dalawa sa isa't isa, pero agad namang sinundan ni Goku ang atake niya ng isang suntok na rektang tumama sa sikmuran dito ni Broly dahilan kaya nga ito ay tumalsik ng sobrang layo. At habang napatigil nga dito si Broly ay wala pang ilang segundo ay nasa likod na nga agad itong si Goku, at umatake nga ito ng sobrang lakas na wave blast na rektang tumama dito kay Broly dahilan kaya nga ito ay tumalsik ng malayo. At sa next panel nga ay agad naman nagpakita si Goku ng isang sportsmanship dito kay Broly at tinanong nga niya ito kung okay lang daw ba ito. Pinapakita nga dito ni Goku ang respeto niya kay Broly at sinisikap nga nilang magawa ni Broly na makontrol ang sarili niya habang gamit ang Berserker form nito. At after nga ng ilang oras ay natalo na nga ni Goku si Broly, tapos itong si Bulma naman ay patuloy na nagre-report kay Vegeta ng updates about nga sa planetang Earth. Ang pangyayari nga na ito ay after ng Dragon Ball Super Hero, at dito nga ay nalaman na nila Goku ang about nga sa Cell Max na nakalaban ni Gohan noong mga nakaraan. Salita nga dito si Goku at sinabi nito na ang Cell daw ba na nakalaban nito ay katulad lang ba noong dati. Sagot naman dito ni Gohan na hindi nga daw, ang Cell Max na nga daw na yon ay mas pinalakas at mas malaki daw. Sagot naman dito ni Goku na mas malaki ba kamo. Salita nga ulit si Gohan at sinabi nito na sa laban nga daw niya doon ay nakapagpalabas nga daw siya ng nakatago niya na lakas. Kahit nga daw ganun ay hindi pa nga din daw niya alam kung paano ulit yun magagamit. Pero gusto nga daw niyang magamit ulit yun for the second time. Sagot naman dito si Goku at sinabi nito na ganun ba? Tara maglaban tayo. Dahil nga sa sinabi ni Goku ay nagsalita nga dito si Vegeta at sinabi nito na hindi pa din daw ba ito sumaya sa pakikipaglaban nito kay Broly. Ngayon nga daw ay siya na daw muna ang lalaban dito kay Gohan. Si Goku naman ay naiinis nga sa mga oras na ito kasi nga sinabi nga daw sa kanya ni Vegeta na tapusin niya agad ng maagap itong si Broly. Sagot naman dito ni Vegeta at sinabi nito na sino ba ang may sabi na gawin mo lahat ng mga sinasabi ko. Dito nga ay tuloy pa din ang dalawa sa pag-uusap. Pero sinabi nga lang dito ni Vegeta na siya na nga daw ang bahala dito kay Gohan, gusto nga daw niyang matest ang limit ng bago nitong teknik. At sa mga oras na ito ay si Vegeta nga ang lalaban dito kay Gohan. Matapang nang sinabi dito ni Vegeta na ipakita na nga dito nito ang kaya niyang gawin. Na agad namang sinanayunan dito ni Gohan. Ang dalawa nga dito ay naghanda na agad para sa gagawin nilang laban. Si Vegeta nga ay nag-Super Saiyan na dito at sinabi nito na ito na lang daw ang gagamitin niyang form kay Gohan, at dagdag pang sabi nito na sa tingin mo kaya mo akong matalo nang wala kang training. Sa Super Saiyan 2 form ko ay kaya ko na ikaw na matalo.
At nang magsasalita pa nga dito si Gohan ay mabilis nang sumugod dito si Vegeta ng sobrang bilis na talagang kinagulat niya dito ni Gohan. Pero nagawa naman dito ni Gohan na makadepensa sa atake na ginawa ni Vegeta, at sa mga oras na ito ay mabilis namang dumistansya itong si Vegeta. Salita nga ito at sinabi nito na gawa nga daw ni Gohan na mapigilan ang atake niya. Sa mga oras na ito ay gusto ngang makita ni Vegeta ang transformation na sinasabi nitong si Gohan, pero sa kasamaan palad ay hindi pa nga daw alam ni Gohan kung paano ito magamit. Dahil dito ay parang nainas nga si Vegeta at gumamit na nga ito ng Super Saiyan Blue Evolution. At dito nga ay sinabi ni Vegeta kay Gohan na ipakita nga daw nito ang transformation na yon sa kanya para naman daw hindi siya magsayang ng oras dito. Si Goku naman ay nagsalita dito at sinabi nito kay Vegeta na medyo overreacting nga daw itong si Vegeta, kasi gagamitin daw nito ang Super Saiyan Blue Evolution nito kay Gohan, parang sobra na naman daw yon. Sagot nga dito ni Vegeta na gamitin na din niya ang transformation niya. Sa mga oras na ito ay sinabi nga ni Gohan na tama nga daw ang papa niya, medyo malakas nga daw talaga ang transformation na gamit ni Vegeta, pero sa nakikita ko ay parang walang tiwala sa aking abilidad itong si papa. Salita naman dito si Vegeta at sinabi nito kay Goku na ito na nga daw ang tamang oras para lumaban ng totoo. Tingin niya ay na siya ay makakapantay sa lakas na meron tayo ay nag-training ng ilang taon at lumaban sa matinding digmaan. Bagay na ngialam ka Goku ay tatapusin ko ang buhay nitong si Gohan. Dagdag pang sabi dito ni Vegeta kay Gohan na kung naaalala nga daw nito yung dati niyang ginawa sa Earth noong mga oras na nag-release siya ng sobrang lakas na Wave Blast. Ngayon nga daw ay gagawin niya ulit yon. At dito nga ay nagpalabas nga itong si Vegeta ng isang malakas na Big Bang Wave na rekta nga niya ipapang-atake dito kay Gohan. Si Goku nga dito ay natatakot nga sa mga nangyayari kasi alam nga daw niya kung paano magalit ang anak niyang si Gohan, kaya mas mabuti nga daw na siya ay tumahimik na lang. Si Gohan nga dito ay nagpalabas na nga ng sobrang lakas na chi at naghanda na nga ito para pigilan ang gagawin na pag-atake ni Vegeta. I-release na nga dito ni Vegeta ang Big Bang na atake nito, habang si Gohan naman ay pinigilan ang atake ni Vegeta na Big Bang. Pero kita nga dito ni Vegeta na hindi nga kayang mapigilan ni Gohan ang atake niya, kaya nga sinabi nito na hindi nga daw magagawang maprotektahan ni Gohan ang planetang Earth at ang mga minamahal niya sa mga kalaban. Dito nga ay inatake pa ulit ni Vegeta si Gohan, dahilan kaya nga tuluyan ang nag-collapse itong si Gohan. Pero sa moment na ito, habang papatama na nga kay Gohan ang Big Bang Wave ni Vegeta, ay dito na nga dahan-daang nagising itong si Gohan, at sinabi nga dito ni Gohan na tama nga daw itong si Vegeta, napakamangmang nga daw niya about sa kanyang kapangyarihan, at sa tuwing may nagagawa ako ay kailangan ko pa ng isang tao para ayusin ang gulo na nagawa ko. At dito nga ay naalala ni Gohan ang mga tao na lagi na lang tumutulong sa kanya na si Piccolo at ang kanyang papa na si Goku. At naalala nga din ni Gohan ang mga pangyayari noong mga oras na dumating itong si Frieza sa planetang Earth. Kung wala nga daw sila Vegeta at ang papa niya ay sigurado nga daw naubos na sila, hindi nga daw niya ma-imagine ang mundo niya nang walang family at precious assets. At dahil nga sa sobrang emotional dito ni Gohan ay na-unlock na nga nito ang kanyang Beast Gohan form. At sobrang lakas na chi nga ang pinapalabas dito ni Gohan na talagang nagpagulat dito kay Vegeta. Sa moment na ito ay nagawa nang ang unlock ni Gohan ang Beast Gohan form. At end of the chapter, kung nagustuhan nyo nga ito ay mag-like and comment lang kayo guys.